Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Siguro kung si Inang ang nanalo. Ayan na naman tayo. Nadamay na naman si Inang, kuya ko. Masayang araw po, mga ka-PL. Nagsalita na po si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Binuking niya po si Pangulong Bongbong Marcos sa isyong mataas na presyo ng bigas. Ito po ang katotohanan at hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan na magreklamo dahil nga naman sa taas ng presyo ng bigas. Ito, basahin ko lang po. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo rin pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Ito pala ang dahilan, mga ka-PL. Kaya hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan. Ang dahilan na ito, sigurado po akong alam nyo na rin po. O ayan o. Binuking ni Erwin Tulfo, PBBM, ginigiba ng rice cartel. Yun po ang dahilan. Gusto nilang pabagsakin talaga ang administrasyon ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng pagtaas ng presyo ng bigas. O ito, nakarating sa kaalaman ng mga kongresista ang umano'y plano ng kartel na sirain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Siyempre, magrereklamo talaga ating mga kababayan, lalo na't ipinangako ng ating Pangulo na gagawin niya o pangarap niya na maging 20 pesos na lamang ang kada kilo ng bigas. Hahanapin ngayon ng ating mga kababayan. Nasa na yung pangarap ng ating Pangulo? Diba? Pinalilitaw ho nila na pangako ni PBBM. No, hindi po pangako. Pangarap lamang. Paano matutupad yung pangarap? Etong mga buwisit na mga rice cartel na ito, gustong sirain ang pangalan ng ating Pangulo. Iniipit ang bigas, napakaraming bigas, para magmahal nga naman sa mga pamilihan. O ito pa, ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo pat ipinangako nitong ibababa niya sa 20 pesos ang presyo kada kilo ng bigas. Di ba, mga ka-PL, iniipit po nitong mga kartel. Dito sa channel na ito, ilang beses ko na pong itong napag-usapan. Dapat itumba itong mga kartel. Kung ginigiba nila ang Pangulo sa pamamagitan sa pag-ipit ng mga bigas para masira ang pangalan ng Pangulo, abay dapat din po silang gibain. Smuggler, kartel, dapat itong tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi masira ang pangalan niya at higit sa lahat para matupad po ang pangarap niya. Ito pa, iyan ang sisilipin ng Committee on Agriculture ng House sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa mga darating na araw.
wika ni Tulfo sa isang radio interview. May naririnig kami sa house na ganong grupo na gustong manggulo o magkagulo. Ayan, magalit ang tao sa administrasyon kaya dito nila pinadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman, kapag kumalam ang sikmura ng tao, magagalit doon sa gobyerno pagsiwalat ng kongresista. Di ba? Kahit sino sa ating lahat, mga kapil, pag kumalam ang sikmura, lalo pat narinig natin o ng ating mga kababayan, tayo naiintindihan po natin ang Pangulo. Tayo mga taga-suporta, tayo ang unang nakakaintindi sa Pangulo. Pero paano itong mga nakisakay lamang noong halalan dahil nga uso, dahil nga hype ang ating Pangulo, sikat, tinitilian, kilala ng lahat at naisuportahan ng karamihan. Sinisira nitong mga visit na mga kartel. No? Hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari. Ang sa kanila lang, basta pinangako daw. Ayan, pinangako kasi ng Pangulo. Magiging 20 na lang ang presyo ng bigas. Uulitin ko po, hindi po pinangako ng Pangulo. Pangarap. Pero nahihirapan ho siyang tuparin ang pangarap niyang maging 20 pesos na lang po ang kada kilo ng bigas dahil nga sa mga animal, buwisit, pahirap sa bayan, etong mga kartel at smuggler. Gusto ho nilang sirain ang pangalan ng Pangulo. Sa tingin ko lang siguro ito yung mga elitista, mga mayayaman na mga negosyante na nakasuporta dito sa Ping noong nakaraang halalan. Natalo yung kanilang manok. Ayon, ang ginagawa ngayon, nanggugulo, gustong guluhin ang administrasyon ng ating Pangulo. Eto pa, nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nag-hoard nito. O di ba? Hindi kasalanan ng gobyerno kasi itinatago ang bigas diin ni Tulfo. Tinukoy ng kongresista ang ginagawang pagsalakay ng mga operatiba ng Bureau of Custom kasama sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at si Tulfo nga sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. Doon nakita ang higit, napakarami po, 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Uulitin ko, 500 million pesos. Ang bigas na nanggaling sa Vietnam, Cambodia, Thailand at nire-repack upang palabasin na inani sa Pilipinas upang mas mapataas o mataas ang presyo sa pamilihan. Kita nyo na kung paano po nila nilalaro ang taong bayan. Nilalaro nila tayo para magkamal sila ng malaking salapi. At kita nyo na rin kung paano ho nila sirain o gustong sirain ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga ka-PL, ipaalam po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, na ganito po ang nangyayari. Sa madaling salita, walang kasalanan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinangarap niya talaga, totoo, aminado tayo dyan. Pinangarap niya, sino ba namang matinong Pangulo ang hindi mangarap na mapababa ang presyo ng mga bilihin? Lalong-lalo na ang bigas.
Kung matinong Pangulo ha. Pero yung mga hindi matino, hindi ho yan nangangarap. Siguro kung si Inang ang nanalo, ayan na naman tayo. Nadamay na naman si Inang, Kuya ko. Walang pangarap yon. Ang kanya lang, importante, ang pangalang Roboredo, matala sa talaan, mapasama sa hanay na naging presidente sa bansa. Ayun lang. Ego lang baga, mga ka-PL. Pride, ayan, pride ko. Garbo ko ito na naging Pangulo. Pero yung pangarap para sa ating lahat, wala po. Pero malayo natin. Baka isang araw, magbago po ang ihip ng hangin at bumuti-buti po ang hampas ng alon sa dagat at tumigil na sa paglutang ang kaisipang lutang. Ay, malayo natin, mga ka-PL. Di ba? Wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Kung sakasakali man na mabigyan ulit siyang pagkakataon para maglingkod sa ating bansa, ay bigyan mo natin ng pagkakataon. Di ba? Sabi nga ng ating mga kababayan, meron namang second chance. Ayan. Kung sa love life nga may second chance. Bigyan din po natin. Pero wag ho tayong aasa at magtitiwala ha. Baka mamaya madala ho kayo sa mga matatamis sa salita. Ano ho, mga ka-PL? Ayos, maliwanag. Walang kasalanan ng Pangulo. Kasalanan po ito ng mga kartel at mga hoarder, mga smuggler. Okay? Paki-comment po, mga ka-PL. Ano ho masasabi ninyo sa topic natin ngayon? Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.